Good morning po! Good morning muli mga kababayan ko. Nandito ulit tayo sa Wesleyan University, Philippines, na kung saan dito ako nag-graduate ng college. Ulit-ulit. Ayaw na naman pumasok ni Chuchen. Chuchen, ayaw pumasok? Ayaw daw niyang pumasok. At ang sabi namin ay sasabihin lang niya ayaw pumasok, pero pag nasa room na siya, nangungunang maglaro. Ayaw daw niyang pumasok. So ayan po, hinatid natin ang mga bata. At maaga pa dito, alas 7:30, 7:30 ng umaga. At walang flag racing ang sabing ganun. Walang flag racing. At wala na, itinaas na lang yung ano. Walang flag, alam flag. At dito na po si Ate Kylie. Kylie! Galingan mo anak, galingan mo. Galing. Bye-bye. Ayun na si Kylie. High school na si Kylie, ang ating high school ng aking anak. Ayan. Oo. Alam mo lamig na lamig eh. Oh, ayan oh. So, dito po tayo ngayon. Ito ang high school department at dun sa kabila ang elementary department. Sabi, let's go! Kachucha, lagi na Sa loob, dali mo. Lagi na. Halika na. Tanghali na. Akin yung bag. Ayan na naman siya. Okay, siya mami. Halika na. Pasok tayo. Halika. Halika na, mapasok tayo. Halika na, uyak. Halika na. Halika na. Saka na, maghahawak yan. Halika na. Ayan na. Halika na, pasok na. Ayun na. Alam nang iyak-iyak. Ayan si kasama ka ni Mami. Halina, sama. Ayan si Sophie, papasok na. Halima, ako na. Good morning. Good morning. Halima. Maria. Ito na po si Ma'am Aisa. Good morning po Ma'am Aisa. Ang maganda pong teacher ni Ate Maria. Ay ni Maria del Carmen ni Alima. Oy Ma'am, Aisa, ano po ba masasabi niyo kay Alima? Ano na obserbahan niyo? Minobserbahan ba kayo sa kanyang pag-aaral? Ano po ba? Nung first day kasi nagklase na kami. Aba. Ngayon, para ma-diagnose ko kung ano na yung saan na siya sa alphabets, nag-spelling kami. English at saka mother tongue kasi ang hawak ko. Sa English, good siya talaga. Hindi ko na in-expect kasi syempre unang pa lang niya. Nakaka-spell siya out of 10, naka-7. For example, yung ambulance, apple, kaya niyang spellingin. And then mother tongue kasi Tagalog, mother tongue natin sa Nueva Ecija. Nakaka-spell din, naka-5 siya. Sabi kong ganon. So wala ka akong problema dun sa listening niya, at saka sa writing, at saka yung niya sa phonics. Yun lang. So hindi tayo mahihirapan sa kanya sa pagtuturo. Hindi ka mahihirapan naman? Oo, hindi. So mas madali din naman na, for example, kasi Spanish nga, kahit na kumbaga Tagalog yung ituro mo or English, hindi hirap. At saka ang pinaka-importante din kasi yung eagerness ng matuto. Matuto? Oo, yun. Pero tahimik sa klase? Tahimik lang talaga siya. Pero kasi may binigyan ko na siya ng eto yung magiging friend mo. Ako na mag-aalalay sa'yo. Kasi, for example, yung sasama sa kanya, pupunta siya ng banyo. Kasi banyo ang banyo. Yun yung nakasanayan nila. Ayun, may friend siya na kasama. Yun lang naman. Far na nakita ko. So, mas madali natin siyang matutunan. Pagka ganyang edad talaga, okay pa, no? Ano po yan? Paano po pagka sa klase, paano ginagawa niyo? Nakikinig siya. Nakikinig naman? Ngayon, unti-unti din. Kasi, word muna. For example, sa chair, ito, hahawakan ko. Nag-chair ka ako, open the door, hawakan ko yung door. Para alam niya na, yun yung pag-open ng door. Kung merong may action. Ganun pala. May mga teknik pala kayo. Ganun pala. Ganun. Kaya, ganun lang. Simple, pagkakuan, okay na. Kasi,
na-experience ko naman ng pagtuturo ng yung Koreana dati. Koreana naman? Koreana naman. Ganun ko siya turuan. Yung nakikita ko. Natuto naman? Yes. At siya ang natuto ng Tagalog. Ako hindi ako natutong mag-Korean. Korean. Yun nga maganda, no? Mahirap kasi ikaw matuto mag-Spanish. Ayun, gano'n. Yun yung Iyan mo sa kanya. Ngayon, mag-aaral na kayo ngayon. Magtuturo na ngayon. Paano yung gagawin mo? Paano niya maiintindihan? Kasi, little by little. Yan, agad-agad. Oo, kasi ngayon, ang lesson namin about sa sounds muna ng environment. Di madali naman sa kanya kasi may video. May video. Kami ang ginagawa namin kasi more on kami sa mga visual aids at saka para makita ng bata. Tapos kapag dahil sa sounds, iparirinig mo sa kanya na ito yung sound ng bird. Ganon. May mga technique pala yan. Yung sa Korean, gano'n siya na katagal natuto mag-Tagalog? Sa Korean kasi, English actually ang tinuro mo? English ang tinuro mo? Kaya lang, natutunan niya nanay-tatay. Gusto kong pinapaya. Yung ganon? Kuya. Yung may kanta siyang ganon. Ang ganito, for example, ay nag-English ako, hindi niya maintindihan, may translator. May translator? Oo. Siguro isang din yun na i-provide, I think, na kunwari English, tapos may translator na ganon sila. May dictionary na tinatype siya, kasi hindi niya maintindihan yung English. Tapos tinatype niya, ganon na siya. Siguro ganon. Ma'am Aiza, yung Korean, curious ako, isang taon sila dito? Oo, naka-isang taon. Naka-isang taon naman siya nag-aral. Kasi yung tatay ilan taon siya? 8 years old. Grade 1 siya. 8 years old. As in, wala talaga siyang alam sa Korean talaga? Oo, wala. Kasi yung tatay niya, nag-aral din ng college. Tapos, siya naman, nag-grade 1, yung ate niya, grade 4. Tapos, sa isang taon na yon natuto naman? Natuto siya. Natuto siyang mag-English mag-Tagalog. Mag-English? Isang taon lang? Napakabilis! Pag mga ganyang edad, madali. Naku, Mama Aiza, inaantay ko po na sa 1 year. Tingnan natin kung kaya. Okay na naman, hindi naman importante kung ano Pero ang depende naman kasi yun sa bata. At saka, na nga to, maghapon naman kasi dito, kaya okay lang yun. Kayo na rin po ang mag-tutor. Sige, after. Ayan, ikaw na mag-tutor after. Ayan. Kasi ang pinakamagaling kasi magturo. Actually, yung kaedad. Mas magaling magturo ang kaedad. Paano kaedad? Mga age ibig sabihin, kung paano siya makikipag-communicate sa kaedad niya. Mas madali. Kaso napansin ko sa mga estudyante mo, English sila magsalita. English? Oo. English na matututunan. Excited na ako. 1 year. Sige. Nakikiusap ako. Kayo na po ang bahala. Kung may maitutulong po ako, halimbawa, kung ano po yung pwedeng i-provide, ako na po ang bahala. Walang problema. Sino po ba ang president dito? Yung kuya ko, Sergeant at Arms, Kasi siya naging guardian Kasi sa kabila, yung isang Pilipino kasama namin, si Belgium, siya yung presidente doon. Kaya sabi ko kung ano yung... na pinag-usapan namin project dito is microphone lang. Microphone ng project? Oo. Ako sagot ko na microphone. Ay, sagot mo na. Sabihin mo agad-agad doon. Oo, sagot ko na ang microphone. Saan po ba bibili? Yung sa SM, ganun lang. Okay. Ano po ang microphone yun? Kasi nasira wireless. Mas maganda yung may wireless. Yung cord, I mean. May cord talaga siya. Sige. Cord na may microphone. Kaso, saan ba yung sinasaksak yun? Sige, tingnan natin. Yan. Microphone. As in, mic talaga siya. Kasi ito, nasira. Hindi siya nagtagal, 1 year lang. Kaya gusto ko, yun na lang isasaksak dito. Okay, yung Oo nga Mas daw. At ang nagandahan ko sa nyo, talaga may mga, kayo, no? May mga gamit. Ayan. Kasi ito gamit. Kasi may PowerPoint ako. May PowerPoint ka. Tapos panonoorin nila. Then, kung ano yung napanood nila, saka yung namin di-discuss. Natutulog ka pa ba? Of course. Oo nga, fresh na fresh ka nga Nadala na sa makeup. Oo nga, pero ang tagal mo na nagtuturo dito, di ba? 12 years, naging teacher ka pa ni Kylie. Yes. Si Kylie naging nito. Tapos yung
pagka halimbawa sa mga, paano yung pag halimbawa, pag Tagalog, yung, di ba may subject yung Pilipino? Oo, yung mother tongue. Aralin panlipunan. Oo, yung mga aralin panlipunan. Paano yung, ano yun? Ganito. Oo. Pag aralin panlipunan, gano'n. For example, katulad nga ng ano news makasaysayan lugar, of course, makikita naman yan. Yung sa PowerPoint, yun. Talagang visual lagi? Oo. Ganun siya. Hindi pwedeng discussion lang sa mga bata na... Hindi pwedeng kuda-kuda lang. Hindi kanila pakikinggan. Ala. Kasi nasa generation sila ng puro gadget. Gadget. Kailangan may mga visual ka. Tapos may mga presentation ka na rin. Oo, PowerPoint presentation ginagamit namin. PowerPoint presentation. Ako, Diyos ko, ng panahon namin, wala namang ganyan eh. Di ba ng panahon ko, hindi ko alam panahon mo, panahon ko yung mga drawing, visual aid. Visual aid, ganun. Hindi kanila papansinin pag gano'n. Ang gusto nila yung nakikita, nagsasalita, gano'n. So far, si Maria naman ay okay naman sa klase. Pero ano yung hindi mo nakikitang hindi okay para sa kanya? Siyempre, ang hindi ko okay sa kanya is yung socialization. Kasi nga, nag-a-adapt pa lang siya kung ano yung siyempre, nanibago na sobrang dami dito. Tapos, iba yung sige, ikaw, pumunta ka sa isang lugar na hindi mo sila naiintindihan. Yun. That's the problem. Language barrier. Yun. Yun lang naman. Ganun lang. So, ibig sabihin, yun talaga ang kailangan niya. Pero tama ka, ngayon ko nauunawaan na yung mga kaklase niya talaga makapagtuturo sa kanya. Like, pagkakausap-kausap. Kaya pinakamainam, Ma'am Aiza, itabi mo si Maria sa madaldal na kaklase. Madaldal silang lahat. Madaldal silang lahat? Silang lahat madaldal din. Oo. Pero, ang sabi sa akin na, ito at hindi ko alam kung totoo to, mas mahirap mas mahirap turuan yung mga ganyan. Totoo ba? O hindi naman? Hindi. Anong grade ang mahirap turuan? Hindi ko pa kasi try ng intermediate Pero kasi sila, mahirap siya pero magandang turuan. Kasi, kumbaga, yung fulfillment mo sa teacher, empty sila and you're the foundation. Ngayon, kung natuto sila, masayang-masaya ka kasi ikaw yung unang nag-put ng knowledge. Yun. Okay, nag-gets ko na. Kaya nga, isipin mo 12 years ka dito, ano? Kahit tulog ako, alam ko na kung ano yung lesson. Alam mo na yung lesson, kahit na natutulog ka, alam mo na, no? Kaya nga, at least, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Importante, nag-i-enjoy. Kasi pagka hindi ka na nag-i-enjoy, hindi na. Tsaka yung passion na magturo talaga. Kasi sobrang nililiit, lalo na sa grade 1. Ngayon, ang grade 1 kasi ngayon is 5 years old. Grade 1, 5 years old? Yes. Ay, gano'n na. 5 years old sila. Pagkabata kasi 5 to 6 years old, grade 1 na. Ayun, mga babies pa. Pero kapag tinuruan mo sila ng, dahil ikaw yung nakapagpabasa, ikaw yung una nilang, Oo nga Oo nga, sa bagay. Kapag halimbawa si Maria, isipin mo, 0 English, 0 Tagalog. Tapos after 1 year, natuto na silang mag-English, no? Yun yung maganda. So, ayun po. Ayun, Ma'am Aiza, maraming salamat. Tayo ulit sa susunod. Oo, update tayo sa susunod. Ako maraming salamat sa update. Kasi curious ako kung ano na yung nangyayari kay Alima. Kasi ilang araw na rin pumapasok. Tapos iniisip ko baka mamaya kung okay ba. Pero sa tutorial naman daw, okay. Kaso gusto kong marinig sa mismong teacher kung ano talaga yung ginagawa niya. Kung okay ba siya sa klase or may problema o umiiyak. Pag mas bata, mas magandang turuan. Tama rin. Sa tutorial din po ganoon. So, bali, ang magiging tutorial po ni Alima, anong oras po? After class na 1 hour. 1 hour lang po. For example, 3:30. Apo. Kasi may mga kasama siya. Opo. 3:30 to 4:30. Tapos yung 2:40 nila, hanggang 3. Ganun po. 3:40 ganun. Ganun po. Tapos po, sa tutorial po nila, mas hanggang anong oras po sila uuwi? Mga 4 na. Ayun, maganda. Tapos may bako naman po silang pagkain Opo. Tapos ganoon po Makaisa. Tapos pag mayroon po kayong kailangan kay Maria, i-direct ang i-message po ako. Kasi nakaano naman po ako sa group chat no. Andun lang po ako para po alam natin. Naku, maraming salamat Ma'am Aiza. Kayo at least lahat ng mga estudyante ko, kinikilala ko kung ano yung character nila.
Inigis-isa mo. At saka napansin ko kasi ang kaunti lang nila. Tutok na tutok ka talaga, ano? Kasi dati nung grade 1 sila 24. Oo, 24. Ngayon talaga, ano na. Naku, maraming salamat po, Ma'am Aisa. At sa susunod po, kahit po siguro once a week po makapag-update po tayo, no? Kasi para po at least sa isang linggo malaman natin kung ano yung mga ginagawa nila. Maraming salamat po.